created with free version for non-commercial use. Para tayo, nandito natin makatagpo ang salita ng Diyos. So, masasabi natin, mahalaga na. Dahil sa kahalagahan salita na ito, ay atin siyang bibigyan ng ating pandinig, ng ating kamalayan, at hingin natin sa Diyos na ang mga salita na marinig natin ay bibigyan tayo ng kaunawaan, kaliwanagan. Dahil niniwala tayo na sa bawat salita na masumpungan natin, darating ang faith, ba? Darating ang faith, darating din ang unawa. Kaya sa paniniwala natin na ang salita ng Diyos ay dito natin siya matagpuan. So ito yung oras, ito yung panahon na buksan natin ang portion na ito upang makinig ng salita ng Diyos. Kaya hindi tayo ng mensahe. Kaya sa puntong ito ay palakpakan po natin ang Diyos sa buhay ng ating pinapamanan. Praise the Lord, purihin ng Panginoon at binabati ko kayo ng matamis na pagpati sa pangalan ng Panginoon Jesus, ang biyaya at pagpapala ng Panginoon sa lugar na sa bawat isa. At tayo ay nasa series ng kung hindi ko nakakamali sa pangatlong buwan itong ating series o pang-apat na. Sino nakapag-record kung kailan nagsimula ang ating series na ito? July? Pang-apat na series. Nakuha pa lang, apat na buwan na series. Ating title dito ay The Law of the Spirit and the Law of the Carnal the carnal laws and the spiritual laws. At tayo ay pumasok na sa spiritual law. Ano ang foundation ng ating spiritual law? Ang lahat na nakikita ay hindi yan ay spiritual law. Ang lahat ng hindi nakikita ang siyang pang-spiritual na law. Kaya dahil yun ang eternal, ang hindi nakikita. Hindi nakikita sa literal na mata. Kaya, ang tinalakay natin ang narating ni Juan ay hindi natin ginagamit yung ating literal na mata. Kung hindi yung spiritual na mata. At sa series natin nakaraan ay ating binigyan din ang crystal see as a crystal, at nakita ni Juan yung mga kasuotan nga naroon ay may white raiment, may white robe, may white linen, at mayroon white fine linen. At doon niya nakita yung kabuuan sa kanyang kasuotan. At ang mga kasuotan yan ay nagtataglay kung ano yung naabot ng isang nakasuot noon. Hindi yung kung ano yung kanyang narin sa buhay ng karnalidad ng buhay. Wala ito kinalaman kahit ka maging presidente, ay hindi garantiya na makakapagsuot ka ng mga iba-ibang katangian. Kaya, at nakita ni Juan ang mga katangian yan ay nabigyan niya ng description kung paano niya isinalarawan ang mga kasuotan yan. At nabigyan natin ng pagkilala sa banal na salita ng Diyos at ang katayuan na yan. At doon sa ating pinag-aaralan ay mayroon pa tayo doon hindi natin binigyan na kalakay, hindi pa natin binigyan diin ng mga parts doon sa bagay niyan.
ang ating hindi pa nabigyan din doon ay yung verse 6 ng chapter 5. And beheld, and lo, in the midst of the throne, and of the four beasts, and in the midst of the elders, stood a lamb, and had pierced him, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 Spirit of God, sent forth into all the earth. Hindi pa natin na bigyan din, bagamat nabigyan natin yung baba nito, yung unahan nito, lahat yun ay ating bigyan ng pagpapaliwanag. Pero yung verse 6 ay hindi natin nabigyan din. Now, makikita natin yan na ang lamp ay nakatayo roon. At doon sa nakatayo na lamp ay makikita natin na doon sa gitna na yon ay mayroon doon sa chapter 4 verse 5, sabi din, out of the throne proceeding lightning and thundering and voices, and there was 7 lamps of fire burning before the throne, and on the 7 spirits of God. At binigyan na doon sa 4 yung lamps. Pero yung chapter 4 niyan, sa unahan, sa verse 1, sabi doon, after this I looked, and behold, the door was open in heaven, and first voice which I heard was as in where the trumpet talking with me, which said, come and hither, and I will show you the things which must be hereafter, yung parating. Now, ang nagsasalita doon ay yung trumpet talking with me. The trumpet talking with me. Ang trumpitang nagsasalita sa akin. Now, ang chapter 4, ito yung starting ng si Juan ay dinala sa spirit world. Pero pag nang nasa spirit world siya, ay kanya nang isinaysay unti-unti at nagsimula siya sa chapter 1 ng Book of Revelation. Nang kanyang sinimulaan ang chapter 4 ng Revelation, ay kanyang in-start at dinitalye niya doon sa chapter 1. Kaya doon sa chapter 1 ay doon tayo sa chapter 1, basahin natin ang chapter 1, habang si Juan ay nagpasimula kung paano ang nangyari na siya dinala sa spirit world, doon siya dinala, ay kanyang isinaysay ang mga bagay na ito. Ito ang sabi niya diyan sa 9, verse 1, chapter 9 hanggang 13. I, John, who also am your brother and companion in tribulation and in the kingdom of peace of Jesus Christ, was in the island in the called the Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. Kanyang pinasimulaan ng testimony. Sa 10, I was in the spirit of the Lord's day, and I heard behind me a great voice as katulad of a trumpet. Katulad ng isang trumpita. Saying, I'm Alpha and the Omega, the first and the last. Naririnig niya ang pagpapakilala at ipinakita niya na tinawag niya ito sa 10, I will in the spirit on the Lord's day. Kailangan natin masilyuhan sa ating isipan na yung chapter 1 ay hindi yan ang event na una sa buhay niya. Kung hindi, ito yung kanyang starting ng kanyang kwento. Ang starting ng kanyang kwento, kung paano siya dinala doon sa spiritual na dimension, doon sa chapter 4, verse 1. Kaya, ang sabi niya, I was in the Lord, in the Spirit, in the Lord's day, and I heard behind me a great voice as of the trumpet. Kaya, pag tinignan natin sa chapter 4, at doon sa chapter 4 na yun ay nakita niya yung katayuan na mayroon isang nagsasalita kanya na isang was as it were which said, come I hither and I will show you the things which must be hereafter. Ang isang trumpita, katulad ng isang trumpita, wala talaga trumpita doon na literal, kundi ang boses niya katulad ng isang trumpita. Ibig sabihin, anong ibig sabihin pag pinatunog ang trumpita? There's a strong sound. Hindi literal na trumpita. Walang trumpita yun. Katulad ng may nagpapaliwanag sa TV na literal na trumpita yun.
nagsasalita. No, that's as the power of the trumpet. Yung kung paano ang trumpeta sa literal na dimension sa panahon sa Old Testament, ang trumpeta ay nakakapag-deliver nakakarating sa doon sa kanilang karyan sa pamagitan ng pagdala ng trumpeta. May trumpeta na pinatutunog at tapos sa another bantayan o tagakita ay tutugon naman siya ng trumpeta at ang susunod na tagakita ay tutugon naman siya ng isa pang trumpeta hanggat marinig ng kaharian. At kahit ang hari ay hindi lumabas doon sa digmaan, alam niya kung ano ang mensahe ng digmaan. Kahit anong layo ng digmaan, maririnig niya sa pamagitan ng sound of the trumpet. Kaya si Juan ay kanyang ikinumpara ang kanyang narinig na isang trumpeta dahil mayroong mensahe na ipinapadala ng busis sa kanya. Sabi, I come hereafter, I will show you the things which must be hereafter. Kaya ang sound na kanyang description ay the trumpet. Isang mensahe na malakas kung ano ang darating sa kanilang panahon. Now, this is the Lord's Day. Atin ang pinag-aralan ang the Lord's Day. Paano ba ang the Lord's Day? Sino makaalala sa ating paksa the Lord's Day? Ano ang the Lord's Day? Kailan? Ito ay simula sa 53 hanggang sabihin natin ngayon 2000. Ito ang tinawag the Lord's Day. Kung ang the Lord's Day ay simula dito hanggang doon, ito ang panahon ng pagliligtas ng Diyos. Ito ay rough estimate kasi hindi pa naman tayo 2015 na nga tayo. Baka bigyan yung conclusion 2000 hindi yan nasa 2015 tayo. Pero binibigyan lang din natin na the Lord's Day ay hindi isang araw o hindi isang taon. Kung hindi, the Lord's Day ay araw ng pagliligtas ng Diyos. Tinalakay natin yan doon sa the rest day, di ba? Yung the Sabbath day. The one naghanda ang Diyos sa isa pang Sabat ng pagliligtas na walang iba kung hindi ang the Lord's Day. Isang pagliligtas na panahon. Pero hindi yun ang ating topic. Now, dahil ito ang the Lord's Day, sabi diyan sa chapter 5, nakita niya ang isang, ano nakita niya? Ang isang lamp na mayroon 7 sungay, na may 7 mata, at na siya ang 7 Espiritu ng Diyos, sa verse 6 ng chapter 5. Now, nung kanyang ito'y titigan, doon sa chapter 1, ang description ng lamp na ito ay siya ay namatay, at siya ay nabubuhay kailanman. Sa chapter 1 ng kanyang titigan, ang lamp na to, ay nakita niya na nakatayo. Una niya, bago niya nakita ang lamp, bago niya nakita nakatayo, nakita niya ang, paano ka mag-drawing ng candlestick? Pasensya na kayo dahil nung ako'y nag-aaral, talagang tamad talaga ako pagdating sa drawing. Pinagalitan pa ako ng teacher ko dahil pinag-drawing ako ng kalabaw, buntong ang drawing ko. Tapos lagi akong buntot, sabi niya, saan kalabaw mo? Andun ma'am sa likod. Kaya, pasensya na kayo pagdating sa drawing. Talagang hindi ako dinisign yan sa pagdodrawing. Kaya tuwang-tuwa ako kay Sharo dahil nagsisikap siya na maging nagdodrawing. At now, ang nakita niya ay 7
candlestick. Makikita natin yan sa chapter 1, verse 13. And in the midst of the 7 candlestick, okay, 12. And I turned to see the voice of the speak with me. Na gusto niya makita yung trumpeta with me. Pero, with voice to speak with me, and being turned, I saw 7 candlestick. Nang kanyang marinig ang trumpeta, bigyan lang natin description ng trumpeta, alam naman natin yung trumpeta yun, kung hindi boses ng katulad ng trumpeta, ay lumingon siya para makita. Yung word see, alam naman natin na yung boses hindi mo naman makikita kahit lumingon ka. Tama ba yun? May nakakita pa sa boses. Anong boses? Pag boses, anong nakikita mo? Naririnig mo ang boses. Hindi mo nakikita. Pero bakit niya gustong tingnan ang boses? Because mayroong mensahe. Kaya kailangan yung salitang si ay dapat natin bigyan paliwanag yan para maintindihan natin. Pero Bible study ito, kaya pwede natin itong putulin o i-continue. And I turned to see the voice to speak with me. Gusto niya makita kung saan nagmula ang busis. Pero nang siya makita, ay nakakita siya ng 7 candlestick. Ngayon, paano niyo ilarawan ang 7 candlestick? Makakapagpaliwanag ba kayo? Sige nga. Sino ang makakapagpakita sa akin ng 7 candlestick? Oh. Sige nga, nasaan? Sombong naman. Oo, tama yung sombong meron. Asan? Ipakita mo sa kanila sa ano yung tsura ng 7 candlestick? Ang 7 candlestick ay nagsisindi lahat. Ano ng 7 candlestick? May sindi lahat. Ha? May sindi lahat. May sindi lahat. May sindi. Lahat. Yan ang candlestick. Palitan na. Kung ang candlestick ay may sindi, dapat palitan natin. Candlelight. Ha? Ibig sabihin, hindi ang candlestick ay nagliliwanag. Kung hindi lalagyan ng isang kandila. Tama ba yun? Kaya itong drawing nito, hindi ito, pwede natin i-consider pag sa Old Testament. Pag sinindihan yung mga lamp. Pag sinindihan, ito ang larawan ng candlestick. Pero ang nakita ni Juan ay nakakita siya ng 7 candlestick. Mayroon bang liwanag siya nakita doon? Wala siya nakita. Kaya, nang makita ni Juan ang candlestick, unang tingin niya, pero pagtakbo ng kabuuan doon sa chapter 5, makikita mo may liwanag na yan. Pero paano? Paano nagkaroon ng liwanag yan? Dapat natin maintindihan kasi pag tinignan natin ang talata, naka-conclude tayo na nagliliwanag yan. Pag nag-conclude tayo nagliliwanag yan, mukhang may problema tayo. Dahil puro parehas ang makikita mong liwanag. Tama ba yun? Kasi sinindihan mong literal. Pag sinindihan mong literal, ang liwanag puro parehas. Pero sa ating ipapaliwanag sa Biblia, ay hindi puro parehas ang liwanag eh. Paano naging katulad dito? Kaya, napaka-importante na makita natin na ang nakita natin ay ipinapakita sa banal na salita ng Diyos na mayroon nakatayo sa 7 candlestick sa harapan. Ha? Tingnan na At nakatayo doon ay makikita natin sa chapter 1, verse 13. Pakibasa. Verse 30. Na nasa gitna ng mga kandilero ay may isang katulad ng isang anak ng tao na may suot na damit hanggang sa paa at may bigkis ang bibig na isang panigkis na ito. Okay. Nakunan niya makita ay lamp. Pero nang kanya nang inuulirat at linilinaw niya,
ay ang nakita niyang lamp ay mayroon ano? Katulad ng isang anak ng tao. Bakit katulad ng anak ng tao? Dahil ang anak ng tao ay prophet, simply. Pero nagpapangsyon. Sino ang anak ng tao? Katulad ng anak ng tao. Sino narito, di ba tinalakay natin the Son of Man? Sino ang Son of Man sa panahon ni Kristo? Si Jesus. Siya ang Son of Man. At sabi ni Juan, katulad ng Son of Man. Pero bakit katulad? Dahil hindi na, di ba, ang ating Panginoon nakasuot, rugged yun eh. Ha? Pero dito, iba ng kasuotan. Ano ang kanyang kasuotan? Ay, ang kasuotan niya ay nakasuot siya ng his ear were white like a wool, white as snow, and his eyes were a flame of fire. Is nakasuot as a high priest. Kaya, hindi siya maituturing na katulad ng isang sanuman kasi ang isang sanuman ay propeta, pero ang nakita niya ay isang priest. Ano ang trabaho ng priest? Taga-pamagitan. Ano ang trabaho ng lamp? Taga-pamagitan. Lamp is alay sa kasalanan, namagitan sa tao at sa Diyos. Kaya, yung lamp na may sinasabi sa 5 ay may 7 sungay, may 7 ano pa yun? May 7 sungay, may 7 mata, at siyang 7 Espiritu ng Diyos, ay hindi nakita ni Juan na literal ang lamp na to. Hindi niya nakita yun na literal nga may, yung lamp na to nga may 7 sungay. Kung hindi nakita niya ang isang nakatayo na ang isang sungay, makikita natin yan sa nangyanoin si David ni Samuel kay Samuel. Basahin niya natin. Sa 1 Samuel chapter 16 verse 13, pakibasa. Nang magdagay, kinuha ni Samuel ang sungay ng langis at pinahiran siya sa gitna ng kanyang mga kapatid. At ang Espiritu ng Panginoon ay makapangyarihan sumakay David. Okay, mula sa araw na iyon hanggang sa harap. The horn of oil. Ano yung ibig sabihin niya? Authority and power ay iginawad kay David. Ang salitang horn is nagpapakita ng ibinigay ng Diyos ang authority kay David sa pamagitan ng langis. The oil, spirit of power, of authority, ay naroon sa kay David. Kaya ang salitang horn na mayroon oil ay nagpapakita ng anointing or authority. Ngayon, at sabi diyan, may 7 horn at may 7 mata. Doon sa lamp na yan. Ngayon ang tanong, ang 7 horn ba at ang 7 mata ay nasa ulo ng lamp? Nasaan kaya? Saan kaya nakaposisyon ang horn na yan o at saka yung eyes? Saan kaya nakaposisyon? Yung saving spear niyan, saan nakaposisyon? Doon ba sa ulo? Kung may 7 sungay, anong tingin mo doon sa lamp? Di ba na, pero nakakasindak yun. At saka, kung may 7 mata, na literal, eh lalo kang masisindak. Kaya dapat alamin natin, nasaan ang 7 sungay, ang 7 mata, o ang 7 espiritu. Nasaan? Okay. Kaya, tingnan natin. Sa chapter 1, sabi dito sa 18, pakibasa. Verse 18. Hanggang sa 20.
At ang nabubuhay, at ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay ng pakilanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng hati. Isulat mo nga ang mga bagay na nakita mo at ang mga bagay ngayon, at ang mga bagay na mangyayari sa daigdig. 20. Ang hiwaga ng 7 bituin na iyong nakita sa aking kanang kamay at ng 7 kandilerong dito. Ang 7 bituin ay ang mga anghel ng 7 iglesia at ang 7 kandilero ay ang 7 iglesia. Okay. Now, makikita natin ang taong nakaharap sa 7 kandilerong stake, siya rin yung namatay at nabubuhay. Katulad ng isang lamp na siya'y namatay at siya'y nabubuhay. Kaya, ang lamp na tinutukoy na nakita ni Juan ay nagtitimot larawan ng katulad ni Juan the Baptist na sabi niya, nang makita niya si Jesus, ano sabi niya? Kay Jesus, ano sabi niya? Ito ang lamp. Ito ang lamp na magliligtas, maghuhugas sa kasalanan ng sanglibutan. Ang lamp na to. Now, makikita natin na lalong hindi rin literal na kung ang tao ay, position na tao ay may 7 sungay, nakakatakot to kung may 7 sungay yung nakita ni Juan. At hindi rin nakakatakot kung may 7 mata ang nakita ni Juan. Kasi sabi dito, nag-flame of fire ang mata, nagliliwanag. Kung may 7 nagliliwanag, di lalong nakakatakot. Now, ating makikita na sabi sa 19, write the things which thou hast seen, iyong nakita, and the things which are, and the things which shall be hereafter, yung mga parating. The mystery of the 7 star which thou shewest in my right hand, and the 7 candlestick, the 7 star are the angel of the 7 church ages. Now, ang candlestick pala nga nakita ni Juan, simula dito, sa 53 AD, hanggang sa 2000. Imagine ninyo, kung literal na candlestick, simula sa panahon ni Pablo hanggang sa ngayon, anong laki ng candlestick na yan? Ha? Imagine lang ninyo, kung literal yan, na candlestick, napakalaki ng candlestick na yan. Sobrang laki. Pero sabi niya, ang candlestick na yan ay ang 7 iglesia. Efeso, Esmerna, ano ba? Esmerna, Pergamo, anong pangatlo? Tiatira, Pergamo, medyo alangan yung pagkagawa natin. Esmerna, Pergamo, ito natin sila. Tiatira, Sardis, Philadelphia, parang kulang. Asan ang Esmerna? Pangalawa. Ang Efeso, Esmerna. Mali yung posisyon natin. Pergamo. Esmerna muna. Pergamo. Tiatira. Sardis. Tiatira, Sardis, Philadelphia, sa Laodicea. Pag tinignan natin, napakalaki pala itong candlestick. Dahil ang candlestick pala, siya pala ang 7 iglesia. Now, doon sa 7 iglesia, hindi ka rin pinakita ang liwanag. Paano nagkaroon ng liwanag?
Siyempre, trabaho ng high priest. Paano ba ang trabaho ng high priest sa Old Testament? Magsindi ng apoy sa liwanag. Kaya, kung iyong titignan ng Episo, basahin mo ang chapter 2, verse 1, kung ano ang ginawa dito. Una, nakatayo lang yan, di ba? Hindi nga binanggit na nakatayo, pero doon sa lamp, nakatayo. Basahin, chapter 1 ng, chapter 2, verse 1. Verse 1. Sa anghel ng iglesia sa Efeso, isulat mo ang mga bagay nito, ay sinasabi ng may hawak ng pitong biti sa kanyang kanang kamay na yung lumalakad sa gitna ng pitong kandila nito. Okay, dati, ang position ng nakita ni Juan ay nakatayo. Tama ba yun? Hello? At nang makita niya nakatayo, ang lamp ay nakita niya habang pinitasda niya ay katulad ng anak ng tao. Now, nang sumunod, nang magsimula ang Episo, ano na ang posisyon na nakatayo? Anong ginagawa niya? Anong action niya? Ilarawan niyo yung action niya. Anong action niya? Ha? Parang? Mayroon siyang action. Naglakad siya. Naglakad. Tingnan niyo. Tama ba yun? Sa Tagalog, naglakad din, di ba? Walk. At ang lamp na to ay naglakad. At sabi niya doon sa chapter 1, verse 20, the angel of the seven church ay siyang star sa bawat iglesia. Sa daling salita, mayroon isang naglakad at naglagay ng star. Nasaan daw ang star? Nasa kanang kamay ng naglalakad. Tama ba yun? Saan siya nagsimula maglakad? Sa Laodicea ba? Sa Efeso. Sa Episo. Kung sa Episo siya naglakad, siya yung naglagay ng star sa Episo. Christian, kung siya naglagay ng star sa Episo, habang niya kanyang linalakad at linalagyan ng star, ang Episo, dahil nasa kanyang kamay, ang star na to, kaninong kamay ang umiiral sa Episo? Kamay ng isang high priest or lamb. At naroon ang kanyang position bilang lamb. Pero ang katayuan sa chapter 5, ang description niya ay, sabi niya sa 6, ay mayroon 7 horn and the 7 eyes, which are the 7 Spirit of God. Tingnan natin yung 7 Spirit na yan. Ano yung nakita nyo? Yung word ay yung literal 7 Spirit. Alam mo ba, yung spirit na espiritu, yung espiritu katulad ng espiritu ng demon spirit, yung mga spirit yan, yung angel, mga spirit creation yan. Hindi yon capital letter. Ngayon, ang sabi niyan, the spirits of God. Ngayon, kapital yan, lumalabas na may 7 espiritu ang Diyos. Pero dahil hindi yan masasabi natin, dahil ang espiritu ng Diyos ay iisa lang, kailangan maintindihan natin yung spirit na yan kung ating maintindihan yung horn at saka yung eyes. Paano ba ang 7 eyes na to? Ano ba pag pinag-usapan nyo ang eyes, anong dumarating sa isip ninyo? Ano?
Knowledge, wisdom. Pero, doon sa ministry ang pinag-uusapan dito, kaya ang eyes dito ay isang ministry ng bawat panahon. Kaya, si Pablo ang siyang mata ng iklesyang ito sa Efeso. Dahil ang salitang si ay sa original na dimension, si ay ipinapakita dito yung spiritual position. Kaya nga, ano ang tawag kay Samuel? Anong tawag sa kanya? Ha? Samuel, makikita niyo yan doon sa Samuel chapter 1 Samuel chapter 9 verse 19. Sa 18 sabi niya, the soul drew near to Samuel in the gate and said, tell me, I pray thee, where is the seer house is? And Samuel answered, I said, I am the seer. Kaya, ang salitang 7 eyes ay 7 seer. Ang 7 tagakita sa bawat panahon. Mayroon 7 tagakita sa 7 kapanahunan. Bakit 7 tagakita ang kanilang katayuan? Ang kategory nila ay is a prophet, a small prophet, or preacher. Dahil sila ay mga seer sa bawat panahon, hindi na natin pag-usapan yung mga pangalan, alam na ninyo yan. Gusto ko lang bigyan din yung talata, paano yung binabasa, paano nyo maintindihan, especially kung paano kayo magpapaliwanag. Ang 7 eyes ay 7 seer sa bawat panahon na siya ang tinawag ng Diyos. Alam mo ba ang Espiritu ng Diyos, pag tumira sa tao, ang Espiritu nyo ay magiging capital spirit. Pag ang Diyos ay nag-anoint sa iyo, ay magiging kapital ang Espiritu nyo, katulad sa panahon sa Old Testament, pag ang Diyos ay naroon sa propeta, ang anointing nga lang yun, ang ginagamit yun, the Spirit of God dwelling in the, possessed in that man, o covering in that man, ay ang Spirit of God na ginagamit is capital letter. Dahil yon ay pertain to the spirits ng tao na kinaroroonan ng Diyos. Kaya, kung iyong makikita, the 7 spirit ay big letter, eyes ay ipinapakita na tagakita, ay sila ay seer, at ang 7 spirit ay yung buhay mismo ng tao na mayroon espiritu na kikinaroroonan ng Diyos. That's the reason na sabi niya sa chapter 1 ng Revelation, the 7 star, which is the 7, sa Revelation chapter 1, verse 20, the mystery of the 7th star, which is the suet in my right hand, the 7 gold candlestick, the 7 star are the 7 angel of 7 church ages. Sa dalit salita, ang tunay palang liwanag, ang nagliliwanag ay ang isang star na ilinagay doon sa candle stick. Para mag-drawing ng star. Yan siguro ang ipinasa ko sa drawing dahil medyo magandang pagka-drawing ko sa star. Ang Diyos ang naglagay at mayroon siyang liwanag doon sa candlestick. Now, makikita natin, doon sa drawing natin, ano yung nakikita niyong liwanag? Star ba? Ha? Apoy. Pero, spiritually speaking, pwede rin natin tanggapin yan because that's a sign of
power of authority. Pero sa larawang ito, ang nakita ni Juan ay star. Ang star nito ay tinuring niyang, sabi ng Panginoon, it is the seventh angel. The angel. Kung the angel is pertaining to the Spirit, we say amen. Mayroon bang angel na hindi may consider na Spirit? Pero alam natin, ating pinag-aralan na kahit si Pablo ay considered na angel, kaya ang Espiritu na ibinigay ng Diyos sa kanya ay capital letter Spirit. Anointing of the Spirit of God. The Spirit of God is the anointing. Now, tandaan natin. Yung Espiritu ng Diyos na nasa atin, capital Spirit yan. Hindi yan small spirit. Dahil kung yan ay sa demons, small spirit yan. Kung sa angel yan, small spirit yan. Pero kung yan ay sa Diyos, the big capital Spirit. Especially sa mga star na nakikita natin. Kaya, nang makita niya, ang anghel sa Episo, sabi niya, naglakad. He walked. Now, kung naglakad si Kristo, saan siya humakbang? Naglalakad siya, di ba? Sinindihan niya ang Episo. Saan siya humakbang? Humakbang siya sa Sardis. Ngayon, kung si Kristo ay naglalakad, sa Smyrna ba yan? Oh, thank you. Kung si Kristo ay naglalakad from Episo to sa Smyrna, kung kayo ay naroon, anong gagawin nyo? Titigil sa Episo? Hello? Sabi ni Kristo, follow me. At sabi ng Biblia, ang mga Hudyo ay kung saan siya pumunta, sila'y paparoon. Mayroon ba tayo galong karakter? Hello? Ang karakter natin, pag sinabi na mayroon tayong katulad nung inibitahan kami ng lola ni Joseph puntang hotel. May ginarang mga tako sabihin, hindi kami sasama. Pero kami mga misis ko, pumunta kami dun. Mabilis! Hindi naman mabilis kasi hindi naman kami nauna doon. Pero ibig sabihin, dumating ka. Pero mayroon bang tao na kung anong hakbang ni Kristo ay hakbangin din? Tatandaan natin na nang ipinakita niya ang 7 espiritu, nakita ni Juan ay ang kategori niya ay lamp. Hello? Hindi niya binigyan ng kategori na isang tawag dito, may hawak na source, handang lumaban. Hindi, lamp. Ano ang lamp? Ay handa. Handang katayin. At diyan sa Ephesians 1, si Kristo ay naglakad at nagsindi ng apoy. At naglagay siya ng isang espiritu. Anointed. 1. Alam mo ba, mga kapatid? Ang Biblia ay nagtuturo na sa dulo nito ay uuwi doon yung almost restoration. Kung paano ang nagsindi ay ang Son of Man, category as a Son of Man, bago bumalik ang ating Panginoon, may ministry ang Son of Man. Dahil dito, ay kanyang inuunti-unting sindihan ang bawat iglesia. Pero nakabatay kung ano ang liwanag sa kanyang panahon. Kaya nga, makikita natin na pagtakbo ng panahon,
Dito, sa gitna nito, tira-tira ba to? Ha? Ang panahon na yan, ang star messenger diyan, survival. Kung sa bituin pa, alam mo yung kategory ng mga bituin, kung mag-aaral ka ng science, pag nakita mo na lowest ang bituin, ibig sabihin yan, full of good gases. Napakaganda. Pero dahil na yung araw na ang bituin ay mamumula. Nakita na ba kayo ng bituin na mamumula? Ang bituin na yan ay kinakapos na ng gato. Ha? Mga bituin na literal lang ating binabanggit. At dito ang ating Panginoon naglalakad simula dito hanggang dito sa panahon ito at sinisilbihan niya unti-unti galing dito, papunta rito, papunta rito. Pero tatandaan natin ang sindi galing same anointing na ipinapasa papunta rito. Alam mo kung ang resources ay galing dito, literal na langis. Alam natin ang karakter ng literal na langis ay na uubos. At lumiliit at humihina. Paano ito kakargahan ng langis? Dahil dito, simula dito, the fullness of the word, at ito unti-unti natakpan ng word, unti-unti natakpan ng word, unti-unti ay nawala ang word. Kaya, ang ningas ay kinapos. Pero alam naman natin na ang may hawak niyan ng 7 bituin ay nasa kamay nino ng katulad ng anak ng tao. Kaya, i-restore unti-unti pabalik hanggang dito sa Laodicea. Pero pagdating sa Laodicea, nagbago ang sitwasyon dahil pinerbert ang word. Kaya ang mga tao ngayon, mga Kristiyano kung tingnan, pero walang word. Mayroon iglesia, pero walang word. Dahil ang word ay napakahalaga na mabigyan ng kasagutan ang lahat ng sitwasyon. Kaya nga, kailangan may seer sa bawat panahon. Ang sinong hindi makakilala sa seer ay walang mapapalang Spirit of God. Kaya, napakahalaga na makilala natin ang seer sa bawat panahon. Alam mo ba yung nabanggit ko nga kanina kay the brother Nestor, si Pablo nagbanggit ng katagang sino man naniniwala na siya ay propeta o siya ay spiritual, dapat maniwala siya na ang kanyang sinasalita ay galing sa Diyos. Kahit hindi na niya isulat, kasi tayo laging gumagamit, pag walang sulat, wala. Pero marami sinabi si Pablo na hindi sinulat. Pero ang sabi ni Pablo, anuman ang ating salitain, kung kayo naniniwala na kayo'y propeta o spiritual, ang ating sinasabi ay mula sa Diyos. Bakit? Because He is the Spirit of God. Mayroon siyang garantiya na siya ay seer ng Diyos. At mayroon siyang word authority. Kaya Christian, napakalaga na maintindihan natin na naintindihan natin pagdating sa piso ay may humahakbang. Kaya nga may mensahe tayo. The marching on. Ano ba yung title, ang ating title dyan? The truth is marching on. That's the reason you and me must walk in the truth. Because the truth is marching on. Ano gagawin natin? Follow ang marching on.
Kasi kung hindi, ano ba ang buhay mo ngayon? Saan ka sa kategory na yan? Kung hindi ka magmamarching on, pagdating sa Laodicea, hindi ka makakalabas. Eh, ikaw ang karakter mo andito. Eh, hindi ka nakarating dito, hindi ka rin makakalabas. Dahil ang mensahe ng Laodicea, come out! Eh, hindi ka nakarating sa karakter diyan. Kailangan makarating ka at lumabas ka diyan. Because the truth is marching on. The seven Spirit of God ay ipinapakita rito na hindi literal na lamp na may 7 sungay, hindi rin literal na tao na mayroong 7 sungay. Kung hindi, ang 7 sungay, nasaan? Ang 7 mata ay nasaan? Ang 7 espiritu ay nasaan? Ay nasa kanang kamay. In the right hand. Sa nakatayo. Bakit nakatayo? Pwede naman siya umupo. Di ba? Maraming talata. Si Kristo'y nakatayo, si Kristo'y nakaupo. Ang anak ng tao ay nakatayo, nakaupo. Pero atin ang pinag-usapan niya about authority. Nasa kanang kamay ang 7 espiritu ng Diyos. Na dili ba ang 7 anointing ng bawat panahon ng Diyos. Pero ang Espiritu ng Diyos ay isa lang na tumitira sa bawat lingkod ng Diyos sa kanyang panahon. Christian, that's the reason na ang lion, scarf, fish of man, eagle ay puno ng mata because they have also the spirit of the seer. Wala ba kayo espiritu ng seer? Bulag po kayo, sabi ng Biblia. Sabi ng Laodicea, kayo ay mga bulag, bumili kayo ng langis na saan upang kayo ay makakita. That's the reason, ang nakakita ay mayroon ng, kung natilita ka, ay mayroon ka ng eagle eyes. You are the seer. That's the reason na marami yan because ipinapakita na ang mga seer, kung makatanggap ka ng original na seer, makarinig ka ng isang seer o preacher ng lingkod ng Diyos, ay magkakaroon ka rin ng mata. Amen. Ha? Magkakaroon ka ng mata, the eyes of the understanding. Dahil ang eyes of understanding, sabi ng Ephesians, ito ang binulagan ng kaaway. Ngayon ay pinagaling ng Diyos sa mamagitan ng mga lingkod ng Diyos. Kaya, walang church na galing sa Diyos, tanda natin, na ang direksyon kanya-kanya. Hindi ako naniniwala na mayroon isang iglesia dito sa kasaysayan na sasabihin ng isang tao, naligtas na ako, bahala na kayo. At saan galing yung kaligtasan niya? Dahil dito ang Diyos naglagay ng 7 espiritu at mga seer sa bawat panahon. Ang sabi ng Panginoon, ano, sa bintana ka dumaan? Mayroon kang dapat dalan ang tamang pinto. The right anointing, the 7 Spirit of God, ang siyang kinarurunan ng Diyos sa bawat kanyang panahon. Ang Diyos ay nag-anoint sa kanya, kaya didistribute ang kanyang panahon. Pero tatandaan natin na isang Espiritu lang yan na nag-continuous sa kanya-kanyang panahon. Kaya nagkaroon ng same spirit because the carrier is a spirit of man. The capital spirit of man. Kaya atin tinalakay yung creation ng Diyos na nasa iyo. Ang iyong espiritu ay create ng Diyos sa pamagitan ng kanyang espiritu. Minoldi, inayos, reneper, that's the reason naging ikaw ay total spirit of God. Natatanda natin mga kapatid na makikita mo simula sa Episo hanggang sa Laodicea, sinasabi doon. Okay, basahin natin para maintindihan natin. Sa Episo, doon sa dulo, Sipil, pakibasa.
chapter 2, verse 7. Verse 7. Upang sa mga panahong darating, ay mahihayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahan loob sa atin kay Kristo Jesus. Revelation, brother. Chapter 2, sa Ephesians. Chapter 2, verse 7. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtagumpay ay siya kung pakakanin ng punong Okay na. buhay. Lahat ng iglesia, sinasabi doon, ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu. Sa Espiritu, tama ba yan? Spirit sent into the churches. Tandaan natin, anong klaseng Espiritu ito? The preacher. The Spirit, the preacher spirit. Sabi diyan, makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Sa dalit salita, ang Espiritu nito ay mga ngaral. Hello. Ang tanong, mayroon ba kayong ganitong Espiritu? Kung mayroon tayong ganitong Espiritu, dapat tayo ay magsasalita sa ating panahon. At sino man may pakinig, ay makinig kung ano ang sinasabi ng Espiritu. Sa ganitong salita, ang Espiritu ito ay siyang star ng bawat iglesia. Ang star ay nagsasalita. Because the star is the angel of the churches. Ibig sabihin, mga ngaral sa kanyang kapanahon. Pero ang nagsasalita ay tinawag niyang the Spirit sent. Ang Espiritu ay nagsasalita. Minsahero ang Espiritu ito. Sa dalit salita, ang anointing ng Diyos sa bawat lingkod ng Diyos sa kanyang panahon ay may mensaheng ipinapahatid. Hindi naman parehas ang sinabi ng Espiritu. Please say amen. Simula sa Episo hanggang Laodicea, iba-ibang sinasabi ng Espiritu. Pero isa lang ang layunin. Ang tao ay bumalik sa Diyos, magsisi at bumalik upang sila'y magkaroon ng buhay na wala hanggan. Because the love of God ay nagpipresenta para sa kanila. Yan ang layunin ng lamp. Ang sino mang walang Espiritu, ang lamp ay walang bisa. Tatandaan natin, ang Espiritu ito ay nagmula sa sungay ng lamp. Spiritual speaking. Hindi sa literal. Dahil kung literal, nako, balik tayo sa carnal, the laws of carnality. Tatandaan natin, tinalakay natin the spirit, the law of the flesh, ano ba yung title yan? The carnal laws and the spiritual laws. Pag pinag-usapan natin spiritual laws, iwanan natin ang dimension ng mundo ito. Papasokin natin ang the Lord's Day. Doon tayo mag-uusap. Walang carnal minded. Ginamit lang ang mga literal na sample upang maintindihan natin ang mga spiritual na dimension. Tatandaan natin, walang literal doon sa heavenly dimension na lamp na may 7 sungay. Wala po. Pero ang 7 sungay, ang 7 mata, ang 7 Espiritu ng Diyos ay nasa kanang kamay ng anak, katulad ng anak ng tao. Na ang ibig sabihin, nasa kanyang full authority at kapangyarihan. Walang literal na sungay doon. But description po yun upang ipakita ang mga hinaharap sa darating. Kaya, pag nagbasa kayo sa Bible, huwag kayong matakot. Magbasa kayo sa Book of Revelation. Wala nakakatakot yan. Dahil yan ay spiritual dimension, magiging masaya ka pag naintindihan mo ang laman ng Book of Revelation. Napakasaya kung maintindihan nyo. Tatandaan natin,
bagay na katulad dito, kung yung nagsimula lang tayo sa, ngayon, parang, pag binigla mo, ipaliwanag simula ng simula, mahirap natin to maintindihan kasi sa drawing pa lang na nagiging complicated na yung pakaya yung binalaman ng Biblia. Pero pinaliwanag natin yan dahan-dahan, unti-unti, lahat yan at unti-unti ngayon ay nagiging ganyan. Paano ba kayo drawing yan? Sino yung mga artist yan? Tanda natin ang ipinapakita ng Biblia pagdating sa chapter 5, atin ang binasa nakaraan, na ang chapter 5 ay ang nagbibigay puri sa chapter 9 and ay new song, saying how unworthy take the book and open the seal thereof. Ay ang nagbibigay handog ng awit ay mga ang 24 elder, ang lamb, ang lion, ang eagle, ang man, at ang mga tao. Yung wala din ng karansan, yung drawing niyan, that's pertaining to the people. Yung nandito, naintindihan nila. Pertaining to the people, yung tubig na yan. Pertaining to the people. At lahat yan ay nagpupuri doon sa lamb. Sa dalit salita, bakit sila nagpupuri? Dahil sila ay ililigtas. Bakit ang anghel hindi alam? Dahil hindi naman sila ililigtas. Dahil kung alam nila na si Kristo ay ang lamb ay may kakayahan magbukas, hindi sana nahirapan sila maghanap. Pero hindi nila alam. Pero ang mga liligtas, ang lions, ang peace of man, calf, eagle, sea of peoples, at 24 elders ay ang sagot nila, mayroon. Generally as kabuhan, mayroon ang lamb. At siya na yung lamb, siya na handog, siya na yung high priest. At diba sabi ng Bible? Sabi ni Kristo, ako ang hinandog, ako ang magbubuhay, at ako ang maghahandog. Nabasa ba ninyo yan sa diyan? Siya lahat. Sabi niya, may kakayahan akong ibigay, may kakayahan akong bawiin. Kaya, siya ang hinandog, siya ang naghandog, siya rin ang nagbuhay. Christ, siya ang nagbuhay. Si Kristo rin ang nagbuhay kay Jesus. Para sabihin niyo, di ba yung pinagsasabi nito, Jesus Kristo isa lang yun. Another view yan, another topic yan. Pero nais kong ipakita sa inyo na ang lamb at saka ang light of a son of man ay ang tinutupayan ay isa sa ibang pagpapangsyon. Isa ang kategorya niyan, ang kategorya niyan ay handog sa kasalanan, at ang kategorya naman ng katulad ng anak tao is serving the whole dispensation of the day, Lord. The days of the Lord. The day of the Lord. Amen. Singular yun, the day of the Lord. Kaya siya yung nag-manifestation. Kaya nga, pagdating sa Laodicea, sinong kumatok? Siya ang kumatok, ay! Gising! Labas kayo! Anong sabi ng Laodicea? Pasok ka! Sabi ni Kristo, labas kayo! Sino ngayon mananalo? Yung Laodicea, sabi niya, andito sa amin sa loob si Kristo! Di ba? Yun lang sinisigaw ng bawat reliyon. Mayroon bang nagtakwil kay Jesus? Wala. Pero ang tanong, pumasok pa si Jesus sa kanila? Pumasok pa siya? Hindi ka basahin nga natin kung pumasok. Baka pumasok ako ang nagkakamali. Dito tayo magwawakas. Okay, simulan mo. Saan ba siya kumatok? 7. Okay, basta doon sa kumatok na lang. Narito ako'y nakatayo sa pintuan at tumutok kung ang sinaman ay binibinig ng aking tinig,
ay magbukas ng pinto. Ako'y papasok sa kanya at hahabol kasalo niya at siya'y kasalo ko. Okay. Kung sino magbukas, individual na yan sa tao. Pero ang kanyang kinakatok ay ang mga Iglesia. At sabi doon sa unahan na yan, ay sa 18, sa 17, because thou said, I am rich and impressed with good, and have need of nothing, and he have need of nothing, know it not, that thou art rich and miserable, and poor, and blind, and meek, and counsel thee to buy me gold tried in the fire, and thou mayest be rich, and white raiment, that thou mayest be clothed, and that is the shame of the nakedness, do not appear, and anoint thine eye with eyes. As many as I love, I rebuke thee. Now, makikita natin na si Kristo ay nasa Laodicea. Kumakatok, at ang sino man lumabas, ay siya ay papasok sa kanya. Individual na papasok sa kanya. Bakit? Dahil ang iglesia ay going patay na. Kaya nga, ang ating paksa dito ay ito, nandito na ang kamatayan sa panahon na yan. Kaya Christian, dapat natin makita na kung paano si Kristo ay nag-move. Galing dito, hanggang Laodicea, hanggang lumabas sa Laodicea, tayo, anong gagawin natin? Lalabas din tayo sa Laodicea. At kung lalabas tayo sa Laodicea, susundan natin si Kristo as a lamb. Alam mo ba yung 144,000? Sinundan nila si Jesus as a lamb. Ibig sabihin, kung paano si Kristo namatay, gayon din sila iahandog ang buhay sa kamatayan. Kaya, sino man may Espiritu ng Diyos, ay hindi natatakot mamatay. Because, ang nangako sa atin, minsan nang namatay, at siya ay nabuhay. At minsan na siya ay umakyat, at siya ay babalik. Kaya, sabi pa nga ng nakakausap ko, maraming mga religion at grupo naniniwala na kanilang leader ay namatay at babalik. Sabi ko sa kanila, kahit anong pang grupo ang inyong pagpapaliwanag, sino pa man lahat sa buong mundo, lahat sila ay nangakong babalik. Ang problema, ang hindi sila nabuhay. Bago sila umalis, namatay sila at umalis, at ngayon, hinihintay na sila ibabalik. Paano sila ibabalik? Hindi pa sila nabubuhay. Pero ang nangakong babalik ay siya ay nabuhay na mamili. Kaya walang dahilan para hindi tayo balikan. Nawala ba kayo na kayo babalikan? Pero tanda natin, may topic tayo na ang babalikan ng Diyos ang may Espiritu lamang ng fullness of the Spirit of God dwelling in. Purihin ng Panginoon, kung mayroong mga question, pwede kayo mag-question sa paksa nito. Nang malaman ni Luther na by faith we are saved, yung mensahe ng faith, yun ang nagkarga ng langis. By faith we are saved. Hindi sa mga indolence tayo maliligtas, kung hindi sa faith. Yun ang nagbigay ng langis para magliwanag unti-unti. Pero tanda natin, habang nagpalaki ng palaki, ay binago ang sistema ng kaaway. Ginawang worldly ang sanglibutan. Ginawa ni Satanas, if you cannot beat them, you cannot beat Luther, Wesley, John Knox, John Calvin, then no problem. Pentecostal, you cannot beat them, then no problem. Join them. That's the reason sa ating panahon, Christianity at saka Pagan's way, worldly, ay isa na. Ang politics ay isa na sa religion, ang
worldly ay mga religion, isa na lang ang practice. Kaya, nagdilim uli. Because, mas lumalang pagdidilim. Bakit? Dahil sila ay nag-declare na mayroon silang word, pero ang totoo, forget the word. Ang ginamit nila, love, ano? Love and unity. Ano, yung ecumenical movement is forget the word and get the love. Huwag natin pagtalunan ng mga kontrobersya ng katotohanan na yan. Ang katotohanan na tama ay ang pag-ibigan. Love. Unity in love. Unity in love. Yeah, thank you, brother. Kaya, lalong dumilim dahil ang katotohanan, ang kasinungalingan, tila ay katotohanan. Parang katotohanan. Kaya, dumilim. Lalong dumilim. Dahil, di ba, sina Luther, kaaway ng mga Katoliko yan dati, di ba? Pero sabi ng mga pari ngayon, kung si Luther nabubuhay ngayon, ay wala sanang gulong digmaan sa kasaysayan. Walang patayan. Bakit ganon? Dahil ang mga Kristiyano ngayon ay nakikipag-concubine sa kanila. Nakikipag-asawa sa kanila. Nakikipag-ig sa kanila. Kaya sabi nila, kung si Luther na nabubuhay, si Wesley nabubuhay, hindi sana nagkagulo kung sila nabubuhay ngayon. Ibig sabihin, mga tanga sila. Kasi kung sila nabubuhay ngayon, educated sila. Hindi sila makipag-away. No, Christian. The Spirit of God nasa kay Luther at kay Wesley ay kahit sa ating panahon ay makikipaglaban sila at makikipaghanda silang mamatay para sa katotohanan. Yan ang Espiritu ng one of the seven Spirit ay naroon kay Luther, one of the seven Spirit ay nasa kay Wesley, ang one of the seven Spirit ay nasa mga Pentecostal, one of the seven Spirit ay nasa kay Brother Branham. At ang Espiritong yan ay hindi nagbabago. Kung ang Espiritong yan ay nasa iglesia ngayon, isa pa rin ang sasabihin, hindi kami makikipag-niig sa anumang reliyon. Kaya Christian, warning sa inyo, anuman ang iyong hahakbangin. Sabi ko nga, kung ikaw ay driver, pag lumabas ka sa sakyan, you are candidates of ano? Accident. You are candidates of accident. Kung ikaw ay taong pumasok sa politika, anong candidate sa'yo? Corruption. Paano kung Kristiyano ka, makipagtingin ka, hindi mananampalataya? Ano ang candidate sa'yo? You are in dying position. You are in danger. Yan ang candidates. Kaya kung sinasabi candidates, kasi hindi pa naman kayo pasado. Hindi pa kayo 666, hindi pa kayo aksidente. Ako, lagi naman ako kandidato sa aksidente. Ilang visit na ako na sinunod sa sakyan. Kasi nasa kalsada ko. Kung ayaw ko na ma-aksidente, anong gagawin ko? Huwag na ako mag-renew ng lisensya. Di ba? Tama ba? Huwag na mag-renew, huwag na magdala ng sasakyan. Hindi na ako kandidato. Disqualified ako. Kaya kayo, lagi kayong kandidato kung ano man ang iyong desisyon. That's the reason lagi ko sinasabi sa mga tao. Ang salitang si Jesus ay Diyos at si Jesus hindi Diyos, parehas na word, nasa panganib ka na salita. Yung salitang iyan ay nasa panganib. Depende yun sa kausap mo at ikaw nga nagsasalita. Ano tinutukoy mo? Pwede yung kamatayan, pwede rin yung buhay. Di ba? Ganon din ang ating pagdidesisyon sa pag-aasawa, sa paghahanap buhay, sa lahat ng ating ginagawa, mayroong panganib. At kung anumang panganib niyan, pananagutan mo yan sa Diyos. Dahil kung anong sinasabi ng Espiritu ng Diyos, hindi ka nakinig, pag hindi ka na nakinig, hindi ka na lang kandidato. Nanalo ka pa. Ang tanong, anong pinanalunan mo? Yan ang ibang panalo. Pagkatalo sa harapan ng Diyos. Okay, last question. Okay, kung wala na, tayo ay manalangin. Wonderful Lord God, once again, salamat sa iyo, Panginoon, sa iyong kabutihan at kagandahan, Lord. Lord, nawa kami ay maging mananampalatayahin
kung ano ang sinasabi ng Espiritu sa aming kapanahon. Lord, kailangan namin ang iyong salita. Kailangan namin ang iyong buhay. Kailangan namin ang iyong katotohanan. Salamat po dahil ikaw ay nagpakilala ng isang bituin sa aming kasaysayan, sa aming panahon. At kami ay nakasunod at nakasubaybay kung ano ang hakbang ng iyong mga aral ng iyong mensahe sa aming mga. Salamat po, Panginoon, sa tayong dakilang pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Amen. Lord, bless you. Binibigay ko sa Papuri ang Diyos at narinig po natin yung Created with free version for non-commercial use.